Mga kababayan, marami actually paraan para sipain ang adiktador, ang abusado, ang manloloko, ang mambubudol, ang mandarambong. Pero, sino kaya ang pwedeng gumawa? At sino ang dapat magsimula? Kasi pareho tayo nag-aantayan. Nag-aantay ang taong bayan na maunang ah, mag-withdraw ng support ang mga naka-uniforme, ang mga matitikas. Ganon din, inaantay rin tayo ng mga matitikas na mauna. Sinabi na rin nila yan mga kababayan noon. Pag dumami ang tao sa kakalsadahan, kapag lumaki ang crowd, wala naman silang choice. Hindi naman nila kakayanin kasi iilan lang naman kumpara sa dami ng mga ordinaryong Pilipino, 'di ba? Ang naka-uniforme. Ang mga tagapagtanggol natin supposedly ilan lang sila. Baka nga 100,000 lang sila, 200,000, ang mga ordinaryong Pilipino, 100 million. Wala rin silang choice pag bumaba ang mga tao at nagsama-sama. Hindi naman nila tayo pwedeng pagrararatratin, pagbababarilin. Subok namin yan nung bumaba kami ng EDSA noong nakaraang November, last year. Kasi nakatutok sa kanila yung camera, nag-ready na sila mga kababayan ng pambomba sa amin. May dumating ng taga BFP, Bureau of Fire Protection, ang laki ng truck nila na may lamang tubig. Naka-ready na yung host, nakaumang sa amin. Hindi nila nagawa. Bakit? Lahat ng mga vloggers nakatutok sa kanila. Yung ibang vloggers nagmumura na. Pati yung mga kasali sa rally, yung mga taong nandun, nagbuhay na ng camera nila ng cellphone. Walang nagawa. Pero eventually, hinaras din kami, pinagtulakan kami, pinaalis kami dyan. Kasi nga, ang pare ng EDSA Shrine, alam nyo naman, parang alagad ng kadiliman. Yung ang tawag nila si Padre Damaso. Hindi yung Damaso, Jerome yata yung pangalan. But anyway, hindi pa naman huli ang lahat, pero actually it's long overdue na eh. 3.5 taon nang nakaupo ang inutil at mandarambong. Ang laking katangahan na ng mga Pilipino kung mag-aantay pa tayo ng 2028 at aasa na bababa yan. Hindi yan bibitiw, okay? Takot lang yan na mawala sa power. Lalo't weak, lalo't mahina, lalo at lulong. Ang takot lang yan na bumaba at mawalan ng immunity sa kaso at kung ano pa man. Hindi yan bababa mga ate at kuya, na-enjoy niya ang immunity plus yung kasaganaan plus yung popularidad. Popular ba siya? Or infamous? Anyway, ito nga po, kakatapos lang na mag-succeed ng Bulgaria sa kanilang massive protest at bakit hindi ito nagagawa ng mga Pilipino? Okay? Again mga kababayan piligroso. Kapag pinatagal pa natin ito, sinasabi na namin yan last year pa eh. Kami mga pabalik-balik in EDSA every Friday nung nakaraang taon. Sabi namin habang hindi umaalis sa pwesto ang mga yan at habang hindi tayo dumarami at nagtatagumpay sa pagtitipon-tipon natin, kung anong kademonyohan ang ginagawa. Ayun nga, ayan, impeach na si VP Sara, no? Hindi pa naman natatanggal sa pwesto pero pina-impeach na. At gagawin nila yan next year ulit. Ha? Ay papakita ko sa inyo mamaya. Hindi nila tatantanan ang Vice President na hindi mawala sa pwesto. Pinakamatindi nilang, at I think yan yung kanilang plan A. Kailangan baka plan B. Yung plan A baka paligpit eh. Yung plan B, impeachment. Kasi yan ang isa sa pinakamatindi na pwedeng gawin para hindi na makabalik sa pwesto si VP Sara. Once na impeach, hindi na siya makakahawak pa ng kahit anong pwesto sa gobyerno. Habang buhay, habang panahon, permanently. Kasi impeached, nahatulan na guilty of crime, of impeachable offense, kaya ka tinanggal sa pwesto, ay nagnakaw ka, nanloko ka ng mga Pilipino or what, 'di ba? Guilty ka sa corruption at pandarambong. Sino baga talaga ang guilty mga kababayan sa dalawang matataas na leader sa ngayon? Obvious naman. It's a no-brainer. Sino ang guilty of corruption sa dalawa? Si VP Sara o yung adiktador? Ni ayaw nga magpa-drug test. Diyos ko po, patawarin. Alam niyo yung mga may kakayahan na mga Pinoy na lumaban pero hindi gumagawa at kumikilos?
Huwag sana kayong parusahan ng nasa itaas. Tama? Meron kasing mga tao na kaya nila. Kung tayo nga na mga maliliit, magsama-sama lang kaya natin eh. Kaso mo nasasabotahe tayo. Kaso mo magkakahiwalay tayo at iba't iba ang kulay natin. Ang problema, kapuluan ang Pilipinas. Mahirap tumawid papuntang Maynila kung wala kang ganito. Pero may mga taong may ganito. May pera, may power, may influence. Hindi kumikilos. Again mga kababayan, sa fable or maybe it's a parable ng may daga na ilapakan ng elepante ang buntot niya. Isipin niyo pagkaliit-liit na nilalang, inaapi ng higante. Pero nakatingin lang ang ibang kahayupan, ang ibang nilalang, sa pang-aapi sa maliit na daga. Samantalang yung elepante tawa-tawa lang, no? Baka nga kahit hindi niya diinan ang pagkakatungtong niya sa buntot ng daga, grabe na yung sakit na nararamdaman ng maliit. Hindi yung elepante ang nakakagalit, mga kababayan. Hindi yung nang-aapi ang nakakagalit, kundi yung mga nakakasaksi sa ginagawa doon sa maliit na hayop. Pero walang ginagawa para ihinto yung ganyang kawalan ng katarungan o yung pang-aapi, pang-aabuso. Merong mga may powers, hindi naman lahat ng tao sa Pilipinas ay katulad nating hampas lupa, maralita, dayok-dok, walang kalaban-laban. May mga taong kayang lumaban pero hindi kumikilos. Worse, kasabwat pa. Tapos itong ibang lugar katulad ng Bulgaria nagsasucceed sa kanilang mass protest at yung mga abusado lahat bumaba, lahat. Isipin nyo kung mangyari to sa Pilipinas mga kababayan. Kung ang lahat ng mga nasa pwesto ay mapababa ng mga Pilipino. Baka sakaling umokay ang Pilipinas. Lahat. Mula sa taas hanggang ibaba, mag-resign kayong lahat. Pare-pareho yung mga elected or binoto ng taong bayan plus yung mga appointed o yung binigyan ng pwesto kaya may power. Na-point lang. 'Di ba? Mga inilagay lang, iniluklok lang ni Ngiwi. Lahat kayo magsipag-resign kayo, mga demonyo kayo. Lahat kayong nasa government office, buong gobyerno ni Ngiwi dapat umalis. Kasi nabibilang lang sa mga kamay natin ang mga may powers at may, 'di ba? At nasa pwesto na umiimik at lumalaban. The rest, sabwatan nambubudol rin. Or maybe guilty rin of pagnanakaw. Eto, pinost ni Doc Lorraine yan yung sa Bulgaria nga, Bulgarian government resigns after weeks of anti-corruption protest. Nitong Huwebes lang mga kababayan, pagkatapos ng kulang-kulang isang taon sa 'di ba, sa kapangyarihan, following weeks of street, linggo na rin pala ang protesta sa kakalsadahan over its economic policies and its perceived failure to tackle corruption. There's corruption in every government, mga kababayan. Sabi nga po, corruption is as old as time. Nung nagsabog ng liwanag, may kadiliman. Kung may kabutihan, may kasamaan. So, kung may tamang paglilingkod, merong corruption. Right? Kung may katapatan, may pagnanakaw. Magkakasabay yung mga yan Pero yung iba, nami-minimize. Sa atin, ang pinaka-powerful, ang mga demonyo. Ang pinaka, 'di ba, marami, ay ang mga magnanakaw. Nabibilang sa daliri ang matitino. Kung matitino lang sana lahat, may mahihiya siguro kung may, 'di ba? Sa isang daang politiko, kung may mga magnanakaw na 10, at siguro mapapahiya naman. Kaso mo lahat yata sila magnanakaw Tapos mga 5 lang ang matino. Ano ba yun? Ang kawawa, tayong mga walang kapangyarihan. Tayong ginagatasan para silang mga linta. Okay, sinisip-sip nila ang lahat ng ating kung anong meron tayo. Oras, pera, right? Lakas. Hindi nasasayang sana yung ating lakas kung hindi natin kailangang pumaspas ng trabaho, makakain lang. Tapos
Yung kinakain natin, yung binibili natin, yung sweldo natin, lahat may kaltas. Napupunta sa gobyerno, napupunta sa kaban. Tapos yung kaban ng bayan, napupunta sa bulsa ng mga demonyo. Ano ba yan? Anyway, successful sila katulad ng mga iba pang bansa. Ngayong 2025, bago natapos ang taong 2025, ang ganda ng Pasko nila. What about tayo? Wala. Deadman na lang. Magaling din kasi itong mga magnanakaw no? Magaling sila sa diversionary tactics para makalimutan yung mga binulgar na mali-maletang ninakaw, pati yung mga flood control projects, ay kung ano-ano ang ginagawa, right? Katulad niyang yung kaso, kinasuhan si VP Sara. Alam niyo yung pagsampa ng kaso kay VP Sara, ano yan ha? Dagok sa kanya. Magastos yan mga kababayan. Hindi naman mayaman ang Vice President. Hindi naman mayamang angkan ang mga Duterte. Tapos yung mga kakaharaping kaso, gastos yan. Hindi lang gastos. Uubusin pa ang lakas mo niyan. Imbes na ilaan mo yung oras mo at lakas mo sa ibang bagay, eh kailangan mo intindihin yun. Right? Ayun yung oras mo rin. Imbes mailan mo sa ibang bagay, tututukan mo yun, sasagot ka doon. Otherwise, kulong ka. So yung mga kasong sinampa kay VP Sara na yung may Madriaga, yung Ramil Madriaga na di on bagman ni VP Sara, imbentong kaso lang yun eh. Kailangan lang may pampaingay para makalimutan yung mga nangamatay sa baha. May mga namatay din sa lindol. Okay? Yung mga mali-maletang ninakaw. Wala pang napapakulong mga ating. Nagrally na't lahat ang INC. May nakulong na ba? Ang kinukulong nila small fishes. Yan, sa tingin nyo, big fish yung Diskaya, yung mag-asawang Curly at Sara Diskaya. At ang gusto nilang palabasin ang mastermind ng lahat ng korupsyon, si Zaldico lang. Si Tambaluslos na Speaker of the House, hindi kasama dito. Si Ngiwe, hindi kasama. Pinangalanan na eh. Even si Sandro pinangalanan na, pero safe na safe. Anong nangyayari? So, bakit walang kumikilos? Right? Itong mga nasa pwesto rin, mga kababayan. Siyempre yung mga nailuklok, right? Nanalo sa elections, na-appoint. Well, kung na-appoint ka, itatanaw pa talaga ng utang na loob sa nagbigay sa'yo ng pwesto sa gobyerno, di ba? Pero kung ikaw ibinoto ng taong bayan, binoto ng nasasakupan mo, may kakayahan ka eh. May pwede kang ipaglaban, congressman ka man, senador ka man, pero sino kaya ang papalag? Kahit mayor, walang papalag. Magkakapatid na Duterte na lang talaga ang mariringgan natin ng paglaban. Si Kiko Barsaga, ayun, congressman, lumalaban, ipakukulong. So, takot ang lahat, lalo na yung mga nasa pwesto, takot. Bakit? May bahong itinatago? Anyway, eto raw ang plano at mga kababayan, again, kung hindi tayo kikilos, baka maging huli ang lahat. Kailangan kumilos ASAP. Dapat nga, sabi ko. Sinabi na namin yun last year, hindi deserve ng mga magnanakaw na magpasko at bagong taon sa palasyo. Pero nangyari pa rin noong 2024. Itong 2025, ang aasahan na lang natin, himala na ma-overdose yan, mangisay. Magpapasko at magpapakasasa na naman sila sa pera natin. Ang ine-enjoy at ninanakaw ng mga angkan na ito ay pera natin. Hindi nila pera. Kung meron, hindi nga raw yung nagbabayad ng buwis, di ba? May tax evasion nga yan, 203 billion. Sinabi ni Rowena Guanzon, sinabi rin ni Isko noon. Si Isko kaya kikilos? Sino pa ang kikilos? Parang wala, no? Ito ang mga plano. Sinend raw kay Doc Lorraine Badoy. Someone sent me this. May schedule sila na sinusunod. Ito ang game plan nila. Sabi ko nga sa inyo, dekada nila itong pinagplanuhan. Baka nga kalahating siglo nila itong pinlano. Right? Wala pa naman siguro. Yeah, maybe. But napaalis sila sa pwesto noong 1980s eh. Right? Nakabalik sila ngayon. So, 30 years, mga ganon. Meron silang plano, meron silang operation, meron silang op-plan. Narinig na natin ito Operation op-plan eliminate the enemies, sabi ni Miss Marlica. Kaya lang very obvious yung pangalan. Baka yun yung naging Operation Romanov. Ubusin ang lahi. Ay, mukhang tuloy-tuloy Uubusin talaga. Nakakulong na si PRRD.
Sunod na si VP Sara, yung dalawang lalaking Duterte, delikado yan. Oh, yung Operation Romanov umingay noong 2024 at sinabi ni VP Sara na narinig ko na yan. Well, meron naman akong inusap na tao na kapag may masamang nangyari sa akin, ay patayin yung tatlo bilang paghihiganti niya. O, nabuking Romanov. Kaya sumagot si VP Sara ng ganyan. Pinalta nila ng Oplan Horus. Sino nagbulgar? I think si Mangga. Nitong nakaraang election lang, bago mag-election. Oplan Horus. At dun sa Oplan Horus, bago magbotohan ng Mayo, na nakalagay doon na ipakukulong, di ba? Sina Senator Bongo, si Senator Bato de la Rosa, at ayan nga, may warrant of arrest na raw. Si Oscar Albayalde ba? At kung sino pa yung mga kasama noon sa Oplan Tukhang and War on Drugs. At sabi ni VP Sara, nakita niya ang listahan. Sa dahig pa niya nakita. I think, yun na yung mga isinabmit na ito ang isa-surrender namin sa inyo. Sabi ni VP Sara, nasa latter part siya. Nasa ulihang bahagi ng listahan. Pero baka unahin siya. At ito na nga, may bago na sila. Number 1, ito ang game plan. Ipakulong si VP Sara next month, mga kababayan. Next month. Disyembre ngayon, ilang araw na lang, 17 days na lang, 18 days, January na. Ipakukulong si VP Sara sa kasong plunder. Ayan na nga, kahapon, may 8 engot kasama si Cielo Magno na nag-submit ng reklamo. Yun yung kay Ramil Madriaga. Kinasuhan si VP, ang dami nilang dalang papeles na eme-eme siguro yun ang evidence, ang kapal-kapal. At pinipressure sa Remulla, yung bagong ombudsman, na kailangan buksan ang bank account ni VP. Kung gano'n nakarami yung ebidensya nyo, ba't kailangan nyo pang buksan ng bank account ni VP Sara? Ano yung mga dala nyong papel na yun? Bogus? Ano yun? Props? Ang daming papeles, di ba? Dala-dala nung mga nagsampa ng kaso kay VP Sara. So, sinampa na ng kaso ngayong buwan, baka ikulong na si VP Sara next month. Or next year. Yung next year, next month na yun. Jail ba to by December? Aroy, ngayong buwan na mga kababayan. Baka hindi magpasko si Bato sa Pilipinas. Jail Senator Bongo by January. Sinabit kay Doc Lorraine. So meron siyang puting ahas. Yan yung plano. Yung tatlo, tuloy pa rin ang kanilang Operation Romanov, ang kanilang Oplan Eliminate the Enemies, at ang kanilang Oplan Horus. Ito yung mga pangalan sa Oplan Horus. In-expose yan bago mag-eleksyon ngayong taon, ngayong Mayo. Ano ang rest back natin? Sabi ni Doc Lorraine. Worst case scenario, magawa ito sa tatlo. Kay VP Sara, kay Senator Bongo, kay Senator Bato, at saka kung sino-sino pa. Civil war na talaga ang hinihingi ni Bangag. Giyera na ito, mga kababayan. Giyera, pero sa loob ng Pilipinas. Labanan na ito ng Pilipino sa kapwa Pilipino. Baka ito na yung sinasabi ng kaibigan nating psychic na baka bumaha ng dugo. Kasi wala silang balak magbago. Nanlilinlang lang sila. Pinatatahimik nila isa-isa ang kanilang mga kritiko, nagtatago na lahat. Spoke Sally Roque, Miss Maharlika ni Makauwi na Pilipinas. Si Senator Bato nagtatago na rin yata. Si PRRD pinadala na sa ICC. Lahat ng pumupuna, kulong, si Grijaldo, si Bantag, sino itong congressman? Teves. Lahat ng kritiko, mga kababayan, ginigipit. Yung mga vloggers. Nung nabuking na balak nilang i-contempt at nabuking na lalasunin ang mga vloggers, hindi nila tinuloy, napahiya. Pero tatamnan pa rin nila ng kaso. Yung si 167, yung nasa Timalindog, tanim kaso yun. Kasi alam na nag-e-EDSA siya. You think hindi ako magtatago kung hindi ako ginigipit, mga kababayan? No one is safe, basta't kritiko ka. So, ayan daw, civil war na raw ang rest back natin. Gulo na ito, mga kababayan. Hindi na basta ito iyak-iyak na lang sa kalsada and then uwian pagkatapos. Gulo na dapat. Or gulo na talaga. Kung ganyan ang gagawin nila. Ang sagot daw ni Doc Lorraine doon sa pinadala sa kanya, subukan nila ang Pilipino, magkasubukan tayo, Bangag. Sinubukan na nila kay Tatay Digong At nangyari. Pero mga kababayan, yung sugat sa puso ng mga Pilipino sa ginawa kay Tatay Digong, hindi pa gumagaling.
Tama, marami pa rin ang galit sa atin, masama ang loob, nagnanaknak pa yung sugat, nasasaktan pa tayo, may iba sa atin umiiyak pa sa ginawa kay PRRD. Lalo't nag-aalala tayo matanda na si Tatay Digong. Kapag yung sugat na yan ay sinugatan nila ulit by means of doing that the same thing to VP Sara or panggigipit, tuloy-tuloy na panggigipit kay VP Sara, tapos bukod pa dyan itong mga kaanimalan ng mga ninakaw na pera ng Pilipinas ayaw pang isoli at wala talaga yata silang balak ibalik. So baka maubos na ang pisi ng mga Pilipino. Sugat na tayo sinugatan pa ulit. Wala silang balak magbago mga kababayan. Civil disobedience, anong ibig sabihin yan? Ito daw ay non-violent mga kababayan. Okay? Ang pagtanggi ng mga taong bayan pero hindi violente, hindi marahas, na pagtanggi sa pagsunod sa batas or demands of a government that are considered unjust. Kapag sinabi ng gobyerno na illegal yung ginagawa nyo at hindi makatarungan yung pagpunta nyo sa kalsada, hindi susunod ang mga Pilipino. Kasama rin po dito ang hindi pagbabayad ng buwis, the refusal to comply with certain laws or to pay taxes and fines as a peaceful form of political protests. So yung mga nagbabayad dyan ng buwis, halimbawa yung mga empleyado, paano naman nila ipe-persuade ang kanilang mga boss na wag na tayo magbayad ng buwis? Lalo lang yung mayaman ang gobyerno, ninanakaw naman. Susunod kaya ang mga employers sa kanilang tauhan? May maglalakas loob kayang negosyante na huwag magbayad ng buwis para walang manakaw? Ano ang pwedeng gawin ng mga Pilipino para hindi, right? Kung hindi magbabayad ng buwis ang mga kumpanya, korporasyon, negosyante. Although labag yan sa batas, that's civil disobedience. Mukhang yan na lang ang pag-asa natin. Binanggit ni Attorney Nick itong word na to, civil disobedience. Ito na lang ang pag-asa. Kasi kung hindi tatapang ang mga Pilipino, lalo silang bumabangis ang mga magnanakaw. Pero again mga kababayan, kung mali ang lugar ng pagtitipon, kung hindi EDSA, kung hindi harapan ng palasyo ng mga ahas, hindi sila mayayanig. Dalawang lokasyon na yan. Diyan sila nangangamba. Ang sumugod ang mga tao sa palasyo or EDSA. Dalawa lang. Hindi luneta. Nakadalawang luneta na ang Iglesia ni Cristo Walang resulta. I hate to rain on your parade, pero ano ang naging epekto? Nagbago ba? Wala. Nambubudol lang. Rally sa liwasan paulit-ulit, 3.5 taon nang nakakalipas. Wala. Nagpalit ng venue, Raha Sulaiman. O ba't hindi umulit? Pero mga kababayan, hindi ito magagawa ng mga Pilipino nang tayo lang, sarili nating gastos. Again, kailangang may pumalag na mayayamang Pilipino. Magsama-sama. Actually, may mga may mga business groups na nagsama-sama Pero dapat po isang bagsakan. Sama-sama lahat. Mayaman, mahirap, naka-uniforme, hindi. Iisang lahi, sama-sama. Kasi hanggat hindi tayo nagtitipon-tipon, nakaka-recover sila. Yung eskandalo ng Pulveron video, naka-recover sila. Right? Dumugo-dugo na't lahat ang gums. Yung ninakaw sa PhilHealth, naka-recover. Itong flood control, mukhang makaka-recover na naman sila. Kung ano-anong diversion ang ginagawa nila. May pang-aaliw, may pananakot, pero ang balak nila masasama na at itutuloy pa rin. Ito na ba ang inaantay natin mga kababayan? Ang ipakulong nila si VP Sara? Sino ang kikilos? Tayo lang bang mga maliliit o kikilos na rin ang mga naka-uniforme? Sino kaya sa mga mayayaman at may kakayahan na gumastos, tumulong sa pamasahe, right? Sa pagkain, sa tubig, sa mga pangangailangan, para ang mga pagtitipon ay tumagal? Sino kaya ang maglalabas ng tulong? Meron kaya? At dapat pa ba nating payagan
na abutin sila ng 2028 sa pwesto? Pa-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.